Pagkatapos ng big-time oil price hike noong nakarang linggo, bawas presyo naman ang ipatutupad simula po bukas. 70 sentimo kada litro ang kaltas sa presyo ng diesel, 50 sentimo naman sa gasolina. May rollback din sa kerosene na 85 sentimo kada litro. Wala pang anunsyo ang ibang kumpanya ng langis. Problemado ang ilang pamilya na di madalaw ang yumaong mahal sa buhay na nakalibing sa Hagonoy Catholic Cemetery. Ang ilang puntod kasi lubog sa baha. Nakatutok si Mariz Umali. Walang ulan pero hindi raw mawala-wala ang bahang pumeperwisyo rito sa Hagonoy Municipal Cemetery na problema sa loob ng napakaraming taon na. Nag-abot yung high tide, saka yung panahon parang habagat. Lalong hindi na natutuyo. Ganyan na siya. Kawawa yun, talagang naiiwan. Paano, lubog na sa tubig. Ang baha nagmistulang burak na sa dumi at kapal ng basura. Di pa naman daw bababa sa 1,000 ang nakalibing pa rito. Dito pa lang sa bukana ng sementeryo, aabot na hanggang binti ang baha. Pero habang papasok daw sa loob, mas malalim pa raw ang baha at mas delikado ito para sa mga dadalaw. Dahil sa kalunos-lunos na sitwasyon, marami na ang mga labing inilipat. Pero paano naman ang mga naiwan dito? Lalo't papalapit na naman ang undas na pagkakataon sana na sila'y muling madalaw at madasalan. Gaya ni Federico na may 10 pa naman daw patay na nakalibing sa naturang sementeryo. Alao, hindi na ako namin mapuntahan every year. Sa kuwan na lang namin nagtutulo sa bahay. Sa bahay na lang? Kandila, tsaka litrato. Lalagay mo na yung picture. Mga patay, lunod lahat. Si Nanay Flor de Liza, kahit tapat lang ng bahay ang sementeryo, minabuting ilipat na lang ang labi ng ama't ina sa mas maayos na sementeryo. Hindi na po pwedeng abutin ng bota. Tsaka maburak na, madulas na po, madidisgrasya ka na. Kesa ma-aksidente ka, magbota ka na lang. Nilipat na po namin yung mother ko tsaka yung father ko. Andun na po sila sa Kerubin po. Sa di kalayuan, lubog din sa baha, pati ang mga mausoleo sa Raimundo Memorial Cemetery. Sa taas ng tubig, hindi na makita ang mga nakalibing sa gitna ng sementeryo. Ang pamilya ni Ren Ocampo napagdesisyonan ng hukayin ngayon pa lang ang labi ng ama sa Hagonoy Catholic Cemetery para raw maayos nilang madasalan at magunita ngayong darating na undas. Sobrang laki na po ng tubig. Mahirap pong dalawin. Kailangan na po siyang i-cremate. Ganun po, para po mapaayos na po yung ano. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ng lokal na pamahalaan kaugnay sa plano nila sa mga sementeryong ito, pero di pa sila tumutugon sa aming tawag. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Nakauwi na sa bansa kaninang umaga si Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos mula po sa dinaluhang inaugurasyon ng bagong presidente at vice-presidente ng Indonesia. Ayon sa Pangulo, karangalan daw nila ng First Lady nasaksiyan ang pag-upo sa pwesto ni President-elect Prabowo Subianto at Vice President-elect Gibran Rakabuming Raka. Kasabay niyan, kinilala ng Pangulo ang mga kontribusyon ni dating Indonesian President Joko Widodo para mapatatag ang ugnayan ng Pilipinas at Indonesia. Tatakbo bilang independent candidate si Pastor Apollo Kibuloy at hindi na sa ilalim ng Partidong Workers and Peasants Party o WPP. Ito ay matapos questionin ng isang grupo sa partido ang inihain niyang Certificate of Nomination and Acceptance o CONA dahil hindi umano pirmado ng otorisadong opisyal. Sa isang liham hiniling ni Kibuloy sa COMELEC na kanselahin ang kanyang CONA para raw maiwasan ang anyay intra-party dispute. Nakadetene ngayon si Kibuloy sa PNP Custodial Center habang dinidinig ang kasong qualified human trafficking at child and sex abuse laban sa kanya. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Enjoying the rest of their time in Japan, sina Julian San Jose at River Cruz kasunod ng successful Sparkle World Tour. Can't get enough ang fans sa sweet at kulitan moments ng Juliver habang nag-iikot sa isang Japanese discount store. Babiyahe ngayong gabi papuntang Amerika si Miss Universe Philippines 2024, Chelsea Manalo. Lilipad muna si Chelsea pa Los Angeles, California bago pupuntang Mexico para sa Miss Universe pageant.
ang kanyang wish for this journey. Prayers for safe travels at makapasok sa finals. Tuloy-tuloy ang buhos ng suporta ng moviegoers para sa pelikulang Balota. Mula sa pagiging certified top grosser sa opening week nito sa big screen, kanina, almost sold out agad ang screenings midday pa lang. Bukod sa personal na pagdalo sa mga sinehan, nagpasalamat din si Marian through her TikTok entry kung saan sinabi niyang napasayaw si teacher dahil sa good feedback. Nagbigay na ng ransom money ang pamilya pero hindi pa rin umano pinapakawalan ng isang Chinese na dinukot sa Bulacan. Ang mga armadong salarin, kapwa niya Chino at may kinalaman sa Pogo ayon sa pulisya. Nakatutok si Jonathan Andal. Dito sa Angat River malapit sa Bustos Dam sa Bulacan, dinukot ang 33 anyos na Chinese national. Nangingisda raw ito sa ilog kahapon ng 1:00 ng madaling araw nang damputin ng 4 na armadong salarin na nagpakilala raw mga alagad ng batas. Hinihingan ngayon ng ransom na $300,000 o 17.2 million pesos ang mga kaanak nito. Lumalabas po na naka-involve po sa Pogo itong biktima po at kahapon po ay nagkaroon na po ng payment. May ransom na po at more or less mga 5 million. The payment was done outside of the Philippine jurisdiction through cryptocurrency ang naging payment po. So we are now coordinating again this time around the Philippine government through our AKG is the one coordinating with our foreign counterparts to at least trace kung saan pong bumagsak. Kahit may binigay ng ransom, hindi pa rin pinakawalan ng kidnap victim. 3 testigo ng mga Pilipino ang kinuna ng salaysay ng pulisya. Kasama raw noon ang biktima na nangingisda sa ilog, ang iba pang kapwa niya Chino. Mukhang alam nitong mga nangidnap na mga kapwa din na Chinese na pumunta doon at tinanong di umano doon sa 2 naka-armalite na tao, tinanong kung kay Nino yung sasakyan na yon at nagtaas ng kamay yung biktima natin and right there and there ay kinuha na po siya at umalis na po doon. Walang CCTV sa pinangyarihan ng krimen ayon sa barangay. Sinubukan naming makapanayam ang Pilipinang live-in partner ng biktima pero tumanggi ito. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Dead on the spot ang isang rider sa Caloocan matapos makabanggaan ang nag-overtake na pampasaherong jeep. Nakatutok si James Agustin. Labis ang paghihinagpis ng mga kaanak at kaibigan ng 21 anyos sa lalaking motorcycle rider na naaksidente sa Zapote Road, Barangay 177 sa Caloocan, mag-alas 4 ng umaga. Dead on the spot ang rider matapos makabanggaan ng pampasaherong jeep. Sa lakas ng impact, tumilapon ng rider. Nawasak ang kanyang motorsiklo habang nabasag ang windshield ng jeep. Ayon sa pulisya, kababiyahe lang ng jeep patungong Fairview nang mangyari ang aksidente. Umovertake itong jeep na kung saan paparating naman itong motorsiklo. Doon nagkaroon ng banggaan sa gitna mismo. Initially, ang driver ng motorsiklo ay galing pa sa birthday from Maligaya to Shilito. Nasa kustudiya na ng pulisya ang jeepney driver. Kwento niya nag-overtake siya sa isa pang jeep at pabalik na sa kanyang lane nang biglang makabangga ng motorsiklo. Nakita ko na siya sa baba pa lang. Mabilis takbo niya. Pero sa gilid siya. Tapos pag nakakita ko na overtake na ako sa nakita ko siya na dandahan pa gitna. Apply na ako ng preno. Gigilid, kakanan sana ako, gigilid ako. Kaso nga lang siya, hindi talaga siya bumalik sa pisto niya. Dumiretso talaga sa gitna. Marap ang driver sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to properties. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatutok, 24 oras. Wala ng buhay nang matagpuan ng isang senior citizen sa loob mismo ng kanilang bahay sa 13 Martires, Cavite. Kalunos-lunos ang sinapit ng biktima na sinakluban ng plastik ang ulo at nakagapos ang kamay. Ayon sa pulisya, manugang ng biktima ang pangunahing suspect sa pagpatay. Nauwi raw sa pagtatalo ang pag-uusap ng dalawa nang magalit ang biktima sa suspect dahil sa pagsanla umano nito ng laptop na ginagamit sa online class ng kanilang anak. Bago yan, nagkaroon na raw ng dating pagtatalo ang suspect at biktima dahil naman sa pagnanakaw. Nananawagan ang pamilya ng biktima na lumantad na ang suspect. Flattering and humbling para kay Heart Evangelista ang pagiging top celebrity sa Paris Fashion Week. Pero paglilinaw ni Heart,
it's not about the competition, but a place where you can celebrate yourself. Makichika kay Aubrey Carampel. Pretty in metallic pink si global fashion icon Heart Evangelista na kahit migraine attack ang current mood, on the go and dressed for the occasion pa rin. You have to keep going, reaching for your dreams. Nothing should stop you. Challenges are present, but you always have to just be hardworking. Kahapon lumahok din si Heart sa isang walk for a cause na breast cancer awareness. Gusto raw niyang gamitin ang kanyang impluwensya para makapag-empower pa ng mga kababaihan. Gathering all together, being as one, and it's nice to think that each and every one of us are like an inspiration to each other, no matter what field you're in. Parang lahat tayo dinadala natin yung isa't isa. Muli namang pinatunayan ni Heart ang kanyang star power sa mundo ng fashion nang mag-top sa Paris Fashion Week with $10.6 million media impact value. Flattering and humbling din daw ito at the same time. Actually, Filipinos did it, and it's just very nice to top anything. Honest truth, I don't want to top anything because I just want to be here. Kasi when you're there, it's hard to maintain that. But if there's anything that I ever learned would be just consistency. I've been doing it for a long time, since 2016. And for me to always be included in a sense is just such an honor. I really love my job. Pero sabi ni Heart, not a competition. It's not a rat race at the end of the day. It's just really a place where you can celebrate yourself. And if by chance people like how you dress up and how you carry yourself, then that's great. But I really do it because I love it. di rin daw niya nakakalimutan magpasalamat sa pioneers na nauna sa kanya. In a sense, they did pave the way, and I'm just so glad that social media is so huge that people are able to see that it's not just in televisions or soap operas that you can be in a way out there. You can also be yourself. Ang behind the scenes ng kanyang Fashion Week journey, dinokumento at ipalalabas soon sa isang special docu-series na Heart World. Marami raw never before seen footage ang mapapanood soon sa GMA. Heart World. You have to be true, you have to be real. It's a reality show. So even my bad side, you will see everything. I try to be as authentic as possible, even if sometimes it hurts. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Mga kapuso, 65 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.